Mga idol at kabayan, 40 brand new na mga KF-21 Boramae o 3 squadron ng mga twin-engine fighter jet mula sa bansang South Korea, pwede kaya sa Philippine Air Force? South Korea, sisimulan ng full-scale production para sa mga KF-21 Boramae. Philippine Air Force, gustong magkaroon ng semi-stealth fighter jet na mula sa bansang South Korea. Ayon sa mga balitang ating nakalap mula sa news website na Korean Times, sisimulan na ng bansang South Korea ang full-scale production ng mga 4.5 5th generation multi-role fighter jet na KF-21 Boramae, isang Pilipinas sa mga customer target ng bansang South Korea dahil sa MRF project ng Philippine Air Force. Nauna nang bumili ang Pilipinas ng Advanced Trainer Fighter Aircraft na mula sa bansang South Korea. Nakalauna na yung naging FA-50 Light Fighter Aircraft. Naging malaki ang role ng mga FA-50 fighter jet sa pagtugi sa terrorist group na Mauti at Abu Sayyaf Group. Nung kasagsagan ng Marawi Siege taong 2017, naging malaking parte din ng AF-50 sa pagbabantay ng ating mga teritoryo, partikular sa West Philippine Sea, kaya hindi nakapagtataka kung naging interesado ang Pilipinas sa mga KF-21 Boramae dahil sa pinakitang magandang performance ng mga FA-50 na naging malaking tulong sa pagprotekta at pagbabantay ng ating mga teritoryo. Nagsimula na din ang production ng mga KF-21 Boramae. Ayon sa isang news website, may order na 20 KF-21 Boramae ang bansang South Korea at inaasahan na magiging active sa service sa taong 2026. Ayon naman sa iba pang mga balita na ating nakalap, taong 2028 patatanggap ang South Korea ng mga international order sapagkat ang kanilang main priority sa ngayon ay ang magiging order mula sa kanilang sariling bansa. Maganda ang pinapakita ng bansang South Korea na hakbang. Nasubukan mo ng capabilities at performance sa mga KF-21 Boramae, subalit alam naman natin ang kalidad at tibay ng mga military asset ng bansang South Korea, katulad na lang ng FA-50 at ang mga Jose Rizal class frigate na parehong ginawa ng mga South Korean Defense Company. Pag-usapan naman natin kung bakit nagkaroon ng matinding interes ang Pilipinas sa mga twin-engine fighter jet na ito ng Korea at kung bakit posible na tayong magkaroon ng ganitong military asset sa darating na mga panahon. Ang KF-21 Boramae ay isang under-development twin-engine fighter jet ng bansang South Korea. Meron itong stealthy structure, pero take note lang mga kaibigan at mga kababayan, hindi stealth capable ang mga Boramae at hindi sila magkatulad ng stealth capabilities ng mga 5th gen fighter jet katulad na lamang ng F-22 at ng mga F-35 fighter jet ng Estados Unidos. Isa din itong 4.5 generation multi-role fighter jet na mas may advanced na armament, avionics, and communication system. Merong single and twin-seater variant ang KF-21 Boramae. Ang engine naman nito ay ang dalawang General Electric F414 GE400K na may 13,000 pound thrust per engine. Dahil sa malakas na engine ng Boramae, meron itong take-off weight na aabot sa mahigit 56,000 pounds o katumbas ng mahigit 25,000 kilograms. Mas doble din ang fuel and payload capacity nito kumpara sa mga single-engine fighter jet. May bilis naman ang Boramae na aabot ng Mach 1.8 o 2,200 plus kilometers per hour. Armada naman ng isang 20mm M61A2 Vulcan rotary autocannon. Mayroong 10 hardpoints at narito ang iba pang mga armaments ng Boramae na dapat ninyong malaman. Armada ng mga missile ang Boramae, katulad na lamang ng short range hanggang beyond visual range missile, katulad na lamang ng MBDA Meteor, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, AIM-9 Sidewinder, air-to-surface missile, Taurus KEP-D350, AGM-35 Maverick, Korean long-range air-to-ground guided missile, MBDA Brimstone, Spear-3, bukod sa mga air-to-air and air-to-ground missile, capable din ng Boramae na makapagdala ng iba't ibang anti-ship missile, bomba, at mga precision-guided bomb. Equip ang Boramae ay sa radar, electro-optical targeting pad, infrared search and track system, electronic warfare. Lahat ng mga advanced system na ito ay ginagamit sa pag-track ng mga target, pag-disrupt ng radar ng mga kalaban, and for situational awareness.
Ang tanong na lang ngayon ay posible bang pagkakaroon ng Pilipinas ng mga KF-21 Boracay? Ang sagot, pwede kung magkakaroon ng power of will o matinding kagustuhan ng mga namumuno sa atin. Katulad ng naging transaksyon sa pagbili ng mga FA-50, maaaring ganito din ang maging paraan ng Pilipinas kung gugustuhin talaga natin na bumili ng mga ganitong military asset. Isa pang reason, mismong South Korea nang nag-aalok ng mga KF-21 Boracay sa Pilipinas, kaya hindi imposible ang magandang negotiation sa pagitan ng Pilipinas at bansang South Korea. Naging malaki ang interes ng bansa sa mga KF-21 Boracay dahil well-equipped ang mga ito ng advanced armament and equipment. Bukod pa dito, ay inaasahang magiging affordable ang presyo ng KF-21 Boracay kaysa sa ibang mga brandyo ng mga twin-engine fighter jet katulad na lang ng Euro Typhoon, FA-18 Super Hornet at the Assault Fighter Jet. Another reason ng pagkakaroon ng interes ng Pilipinas sa mga KF-21 Boracay ay ang future upgradability nito dahil plano ng bansang South Korea na i-develop pa ito into fully stealth capable fighter aircraft na katulad na lang ng F-35 at mga F-22 Raptor. Magiging malaking boost para sa Philippine Air Force kung sakaling ituloy ng Pilipinas ang pagbili ng mga twin-engine fighter jet. Hindi lamang ito magagamit sa pagpapatrolya ng ating exclusive economic zone, kundi magiging very capable ito na interceptor sa maglalakas loob na pumasok sa air defense zone ng Pilipinas. Maalala ko lamang ang pangyayari noong nag-utos ang Philippine Air Force na i-intercept ang isang flying unknown aircraft na papasok sa ating air defense zone, subalit hindi ito na-intercept ng Pilipinas sapagkat may kabagalan ng ating mga FA-50. At hindi din malinaw kung ang unknown aircraft ay pagmamay-ari ba ng China o sa insidente pa lang na ito. Makikita natin kailangan ng Pilipinas ang mga multi-role fighter jet, mapa-single or twin-engine fighter jet man, sapagkat iba pa din ang capabilities ng isang light fighter aircraft kaysa sa isang fully multi-role fighter jet. Ang pinaka-negatibong bagay na lang na nakikita ko kung itutuloy ng Pilipinas ang planong ito ng pagbili ng mga twin-engine fighter jet kagaya ng KF-21 Boracay. Una, yung unproven na technology and capability ng KF-21 kumpara sa ibang mga twin-engine fighter aircraft. Ikalawa, ay ang operational maintenance cost ng KF-21 Boracay. Sa ngayon ay wala pa tayong idea sa operational and maintenance cost ng fighter jet na ito, subalit dahil ito ay twin-engine fighter jet at dahil sa mas marami din itong components kung ikukumpara natin sa mga single-engine fighter jet, ay tsak na may kamahalan ng operational and maintenance cost. Subalit sa tulong at suporta ng South Korean government, ay tsak nakakayanin natin ang makapag-operate ng mga ganitong sophisticated na mga kagamitan basta't paglalaanan lamang ng budget at oras ng ating pamahalaan. Ngayong nasagot na natin ang tanong na posible naman talagang magkaroon ng Pilipinas ng mga twin-engine fighter jet, ang kailangan na lang ngayon ay mag-request o gumawa ng proposal ang Department of National Defense at ipasa ito sa mga mambabatas at maging sa ating Pangulo upang may sakatuparan ng ganitong mga proyekto. Ang problema na lang na nakikita ko mga idol at kabayan ay kung ilalagay ba ng mga mambabatas natin sa kanilang priority list ang mga ganitong proyekto ng AFP, ang pagpopondo sa AFP Modernization Program at paglaanan na ito ng mas malaking budget taon-taon sapagkat kung ating susuriing mabuti, lumalala ang tensyon sa buong Indo-Pacific region. Nag-uunahan ng mga bansa mula sa Southeast Asia maging sa East Asia na mag-modernize ng kanilang mga armed forces. Alam kasi ng mga kapitbahay nating bansa na anumang oras maaaring magsimulang malaking gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Subalit ang malala ay kung manggulo ng China sa mga teritoryong sakop natin sa West Philippine Sea na nakapaloob sa 200 nautical miles exclusive economic zone at pwersahang kunin sa atin ng mga bahura at isla na matagal na nating okupado.